Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Rafi Connie, sa kauna-unahang pagkakataon haharap si Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice kaugnay sa hearing nito sa impeachment complaint laban sa Vice. Pasado alas 6 ng umaga kanina nang lumabas ang convoy na sumundo kay Madriaga sa detention center niya sa Camp Bagong Diwa sa Taguig kung saan siya nakakulong sa kasong kidnapping. Bantay sarado si Madriaga na naka-bulletproof vest at helmet pa nang dumating dito sa kamera. At sa emergency exit ito idinaan papasok sa pagdarausan ng hearing. Gaya ng dati, Rafi at Connie, maaga rin ang paghahanda ng House Committee on Justice. 2 oras bago ang hearing na nagsimula kaninang alas 10 ng umaga, nakalatag na ang mga nameplate na mga sinapina ng komite kasama ang kay Madriaga at kay Attorney Michael Poa, abogado ng Vice na dumalo sa hearing ngayon. Sa isang panayam nang dumating siya dito, sinabi niyang nandito siya dahil sa compulsory process ng komite pero hindi naman daw ito makaka-prejudice sa depensa ni VP Duterte. Handa naman daw siyang sumagot basta pasok sa nasasakupan ng sabina na inilabas sa kanya. Ipinwesto rin ang nameplate ni VP Duterte sakaling dumating siya. Sa pagsisimula ng hearing, sinagot ni House Committee on Justice Chair Jervy Luistro ang ilang puna sa komite. Pangunahin dito ang mga akusasyong lumalagpas ang komite sa jurisdiction nito sa pagsasagawa nito ng trial. Pinabulaanan ni Luistro na trial ang ginagawa nila. Ano man daw ang itawag sa proseso, ang mahalagaan niya, malinaw na magkaiba sila ng tungkulin ng Senado at iba ang resulta ng kanilang ginagawa. Ang Kamara ang mag-i-initiate ng impeachment habang ang Senado anya ang maglilitis at magdedesisyon. Hinamon niya si VP Duterte na sagutin na ang matagal ng mga akusasyon laban dito. Hindi raw ito tungkol sa personalidad, kundi sa accountability. Bagamat may kapangyarihan ang komite na magdesisyong isulong ang impeachment, may kapangyarihan din anya itong dismiss ang mga akusasyon. Sa ngayon, Rafi at Connie, hindi pa naisasalang itong si Madriaga sa hearing nitong House Committee on Justice. Pagkatapos ng opening statement ni Chair Luistro ay nagsalita si Representative Laila De Lima, ang endorser ng Zavalya et al. Impeachment complaint, habang nagsasalita naman ngayon si Representative Bienvenido Abante na isa sa endorsers ng Cabrera impeachment complaint. Rafi, Connie? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Sa iba pang balita, patay sa pamamaril at pananaksak ang isang lalaki sa Tondo, Maynila. Tinutugi sa magamang suspect na nauna na nagreklamo sa barangay laban sa biktima. Balita natin ni Jomar Presto. Tulong-tulong ang mga residente habang isinasakay sa tricycle para dalhin sa ospital ang isang dugoang lalaki sa Tondo, Maynila. Ang 48 anyos na biktimang si alias Bunso, pinagtulungang barilin at pagsasaksakin ng 2 lalaki kahapon. Sa kuha ng CCTV, may kita ang biktima na naglalaro sa computer shop nang biglang dumating ang 2 lalaki. Nakatakbo pa ang biktima pero na-corner siya ng 2 at pinagsasaksak. Maririnig pang tila, nagmamakaawa ang biktima pero ilang beses pa rin siyang sinaksak at sinubukang barilin ng 2 na natukoy ng pulisya bilang ang mag-amang sina alias Jeffrey at alias Jefferson. Kumuha pa ng bote si alias Jeffrey at inihampas ito sa ulo ng biktima. Ang anak niyang si alias Jefferson muling sinaksak sa leeg ang biktima bago sila tumakas. Tumawag yung inaanak ko, yung may-ari ng computer shop. Tumawag ako ng tanod namin para kumontak doon sa mga pulis. Hindi na umabot ng buhay sa ospital si alias Bunso. Ayon sa barangay, isang araw bago ang insidente, ipinablatter na mag-ama ang biktima matapos umano nitong habulin ng 2x2 si alias Jefferson. Hindi pa raw alam ng barangay ang dahilan ng biktima. Ayon sa mga kaanak ng biktima, posibleng may kinalaman sa illegal na droga ang pagkamatay ng biktima. Yan ay matapos umanong madawit ang kanyang pangalan sa isang transaksyon.
Ayon sa pamangkin ng biktima na si Leia, hindi niya tunay na pangalan, nagalit ang isa sa mag-ama nang malaman na tawas pala ang laman ng ipinabili niyang droga na halagang 1,000 piso. Isang alias bunso raw ang itinurong nagbenta. Nung bago pa sila maghabulan, nung umaga, bumibili siya ng kape. May lumapit daw sa kanya na babae na nagrereklamo nga daw po. Tapos dinidinay naman ito ni Tito na hindi ako yon, baka ibang bunso yon. Ayon sa nakausap nilang doktor, nagtamo raw ang biktima ng nasa 13 saksak, fracture sa ulo at mga tama ng bala. Hindi makatarungan yung ginawa mo sa tito namin. Sana makonsensya kayo. Sumuko na lang kayo kung saan man kayo nagtatago. Patuloy ang backtracking ng pulisya para mahuli ang mga sospek. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Sa gitna ng mainit na panahon, problemado sa tubig ang ilang Tagalawag, Ilocos Norte. Ayon po sa ilang residente, natutuyot na ang ilang balon sa barangay Lagi Sail. Gayon din po ang irigasyon at sakahan sa lugar. Nag-iigib na sa ibang lugar ang ilang residente. Ngayon pong Martes, asahan pa rin ang maalinsangang panahon sa maraming bahagi ng bansa. Sabi po ng Pag-asa, may ridge ng high pressure area sa may northern Luzon. Sa kabila niyan, posible pa rin po ang local thunderstorm sa ilang lugar. Posibleng pumalo ulit sa danger level na 46 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Cotabato City ayon sa Pag-asa. 42 degrees Celsius muli sa Cavite City. Posible namang umabot sa extreme caution level na 41 degrees Celsius ang damang init sa Virac, Catanduanes, Catarman, Northern Samar at sa Giwan, Eastern Samar. 40 degrees Celsius naman sa Bacnotan, La Union at 6 pang lugar sa bansa. Posibleng umabot sa 38 degrees Celsius ang heat index sa Pasay ngayong Martes. Mababa pa rin ang tsansang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang super typhoon na nasa Pacific Ocean ayon sa Pag-asa. Namataan po yan 2,535 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Bahagyang humina ang super typhoon, nataglay ang lakas ng hangin na aabot sa 195 kilometers per hour. Maglalabas na ng kautusan ng Department of Agriculture para lagyan ng price cap ang imported rice. May ulat on the spot si Nympha Ravelo ng Super Radio DZBB. Nympha? Rafi, kung ginarantiyahan ni Agriculture Secretary Francisco Teolo Jr. na masusustain at mapalalawak pa ang benteng bigas na program ngayong taon. Mayroon anyang budget dito ang DA para mayroong budget dito ang DA para ngayong taon na 19 billion pesos. May natitira pang 4 billion mula sa 5 billion na alokasyon buhat sa 2025 national budget. Lahat aniya ng 82 probinsya meron ng kadiwa outlet para sa benteng bigas. Target itong doblehin o paabutin sa 1,800 hanggang Disyembre. Sinabi yan sa paglunsad ng benteng bigas meron na program sa Makati City. Sabi ng kalihim, ang ideal 5 times a week ito dapat available sa mga palengke pero depende sa LGU dahil magbabagsak lang ang DA. Sabi ni Makati Mayor Nancy Binay, sisikapin ito 5 beses kada linggo available sa 13 barangays. Hindi na sila magbabagsak sa mga villages dahil hindi kailangan. Magpapaikot sila ng mga sasakyang magbebenta ng murang bigas sa senior citizens dahil nakita sa bentahan ngayong umaga sa City Hall na nahihirapan ng senior citizens na magbuhat ng 10 kilong bigas. Samantala sa panayam, sinabi ni Laurel na bukas lalabas na ang 10 billion pesos mula sa Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk para sa mga kwalipikadong magsasakat mangingisda. Sa loob nitong buwan naman, lalabas ang kautusan para sa pagtatakda ng 50 pesos na price cap sa kada kilo ng imported na bigas. Ayon kay Laurel, itatakda ang price cap dahil nakita nila ang profiteering sa pag-abot ng imported rice sa 58 pesos kada kilo, samantalang dapat 48 pesos lang kada kilo. Wala namang magiging price cap sa lokal na bigas dahil gustong pakitain ang mga lokal na magsasaka. Rafi, Connie? Maraming salamat, Nympha Ravelo ng Super Radio DZBB. Ito ang GMA Regional TV News. Mga kapuso, pinasabugan ng isang kainan sa Baguio City. Kita po sa CCTV ang isang lalaking may hawak na isang bagay. Yun na pala ang improvised explosive device na sinindihan at saka niya inihagis. 14 ang sugatan sa pagsabog. Base po sa investigasyon, binugbog sa lugar ang lalaki bago ang insidente matapos mambastos umano ng babae. Umalis siya at nang bumalik ay may dala ng pampasabog. Arestado ang suspect na ayon sa pulisya ay nakainom.
Maharap siya sa reklamong multiple frustrated murder, pati acts of lasciviousness at paglabag sa Safe Spaces Act. Wala siyang pahayag. Patuloy pa rin po ang investigasyon. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pansamantalang pagtanggal ng excise tax sa LPG at kerosene. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, katumbas siya ng 3 pesos and 36 centavos na bawas sa presyo ng kada kilo ng LPG. 5 pesos and 60 centavos naman ang matatapya sa kada litro ng kerosene. Ang excise tax naman sa diesel at gasolina, tatalakayin pa ngayong araw ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT Committee. Sabi ni Pangulong Marcos, marami pa kasi ang kailangang isaalang-alang para sa desisyong bawasan o tanggalin ang excise tax dito. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, tingin ng Development Budget Coordination Committee ay hindi malaki ang may tutulong sa retail pump prices ng pagsuspindi ng excise tax sa diesel at gasolina. Kaya ipagpapatuloy raw ng gobyerno ang ayuda sa mga target na sektor tulad ng PUA drivers at commuters, pati na mga magsasaka at mangingisda. Sabi pa ni Pangulong Marcos, pag-aaralan din ng UPLIFT Committee ang hiling ng ilan na tanggalin na rin ang value-added tax o VAT sa petrolyo. Sa mga buwis daw kasi kinukuha ang ibinibigay na tulong sa publiko. The VAT on petroleum products, we are going to get a windfall profit from that because tumaas yung presyo ng crudo. At the present VAT rate, we will get extra funds from that. Those if we take away the VAT on petroleum products, it will only help the petroleum market. What we need is funding to help the entire society. Huli kam sa Sual, Pangasinan. Kinakalikot ng 2 lalaking yan itong linggo ang padlock ng kulungan hanggang sa mabuksan nila ito. Papalabas na sana sila ng kulungan nang may dumating na pulis at umalis din. Tumakas din agad ng lalaki at kinuha ang handheld radio. Sumunod sa kanya ang 2 lalaki. Ayon sa pulisya, nahuli na ang isa sa kanila kahapon. May pabuyang 100,000 piso sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon para sa ikakaaresto ng 2 pugante. Dahil sa insidente, sinibak sa pwesto ang hepe ng Sual Police Station. Nakatakda ring sibakin ng 7 pang pulis na on duty noon. Bago ang hearing ngayon, lumabas ang isang liham na pirmado ng nagpakilalang dating aide at bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Ididetalye roon ang magiging hakbang daw para mapatalsik ang Pangulo maging ang plano kung hindi raw yun maisa sa katuparan. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Nakuha ng GMA News ang liham na ito mula sa isang reliable source sa kampo ni Ramil Madriaga. Sulat kamay, pirmado at may petsang April 11, 2026. Si Madriaga ang nagpakilalang dating aide at bagman umano ni Vice President Sara Duterte at isa sa mga pinahaharap na testigo sa impeachment proceedings na isinasagawa ng House Committee on Justice. Sa dokumento, tinukoy ni Madriaga si FPRRD, ang initials ni former President Rodrigo Roa Duterte. Noong November 2021, binanggit daw sa kanya ng dating Pangulo na hahayaan daw tumakbo si Bongbong Marcos bilang Pangulo kasama si Sara Duterte. Pero kukunin nila ang pagkapangulo pagsapit ng taong 2025. Ito raw ay para mapalawig ang kontrol ni Duterte sa gobyerno at gagamitin lamang si Marcos bilang political tool. Pagkatapos daw manumpa sa tungkulin ni VP Sara noong taong 2022, sinabi ng dating Pangulo sa isa namang pulong kasama si Madriaga at ilang retiradong general, ang plano niyang alisin sa pwesto si Pangulong Marcos sa anumang paraan. Uupo bilang Pangulo ang anak niyang si Sara Duterte at maaari pa rin itong tumakbo sa 2028 presidential elections. Dagdag pa raw ng nakatatandang Duterte. Alam daw ni Pangulong Marcos na bababa siya sa pwesto sa 2025 at ibibigay ito kay VP Sara. Kwento ni Madriaga, bago mapatalsik si Marcos, magkakaroon ng mass resignations ng government officials, mga rally, pagpaslang ng mga opisyal ng gobyerno, civil disobedience at pagsalakay sa Malacanang Palace na mga kinuha nilang mga grupo at individual.
Ito raw ang assignment ni Madriaga, ang mag-recruit ng mga makikibahagi, kabilang ang mga kriminal at kahit mga sindikato. At kapag nagkakagulo na, ito raw ang magiging daan para magsagawa ang militar ng kudeta. Kung hindi raw kusang bababa sa pwesto si Marcos o mag-excel sa Amerika, papatayin daw ito. Hinihinga namin ang reaksyon dito si Vice President Duterte, pero dati na niyang itinanggi na nagtrabaho sa kanya si Madriaga. May natanggap naman ang House Committee on Justice na kopya ng petisyon ng asawa ng bise na si Attorney Man Scarpio na humihiling sa Quezon City Regional Trial Court na pigilan ang paglalabas ng income tax returns nila ng bise sa impeachment hearing. Maliban daw kasi sa walang jurisdiksyon ng House Committee on Justice, labag din daw ito sa right to privacy ni Carpio na walang kinalaman sa impeachment. Pero kinontra ito ni Ridon. Hindi po yung totoo. Kasi ITRs are public documents. Kailangan pong makita kung meron po bang unexplained wealth ang atin pong pangalawang Pangulo. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA News. Makatutulong pa raw sa depensa ni Vice President Sara Duterte ang mga aligasyon sa liham ng nagpakilalang dati umano niyang bagman na si Ramil Madriaga ayon sa abogado ng bise. Tinawag ni Attorney Paulo Panelo na puro gawa-gawa at hindi kapani-paniwala ang sinabi ni Madriaga na may planong term sharing at pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos. Handa raw silang pabulaanan ang bawat aligasyon ni Madriaga ng may kasamang ebidensya. Sabi ni Panelo, patutunayan lang ng pagharap ni Madriaga sa House Justice Committee ngayong araw ang anyay mga kasinungalingan at kawalan umano ng kredibilidad ni Madriaga. Epektibo ngayong araw ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Para sa ilang tsuper, hindi raw ito sapat para makabawi sa kanilang kita matapos ang serye ng mega oil price hikes. Balita natin ni James Agustin. Ipinarada muna ng TNVS driver na si Henry sa gasolinahan ng pinapasadang kotse habang hinihintay ang rollback sa produktong petrolyo ngayong araw. Sayang daw kasi ang kanyang matitipid. Nadagdag kita na rin na maiuwi sa kanyang pamilya. Malaking bagay din sa amin kasi yung pang araw-araw na namin doon lang lahat napupunta yung magkakaroon lang kinikita namin doon. May iuwi lang namin sa pamilya namin dati. Nasa lang 300 to 400 na lang Nagpakarga naman ang taxi driver na si Albert bago bumiyahe. Pero 400 pesos na halaga muna yan ng gasolina dahil hinihintay din niya ang rollback. Mamaya na lang ulit dadagdag para mas maganda-ganda. Dadagdagan ng bawas. Ganun lang din naman uli yan, itataas uli. Wala naman kabuhay-buhay yung ganyan, lokohan lang. Taong bahay na naman pinahirapan Ang jeepney driver namang si Joel, hindi na nahintay ang bawas presyo sa diesel dahil maaga siyang pumasada. 600 pesos ang pinakarga niya dahil yun pa lang ang hawak niyang pera. Baka mamaya na lang pag ikot pa. Ano masasabi niyo sa rollback ngayong araw? Malaking tulong na rin yun. Alas 6 ng umaga nang ipinatupad ang bawas presyo. Mahigit 4 na piso ang tapya sa kada litro ng gasolina, habang mahigit 20 piso sa diesel. Pinalitan na rin ang signage sa gasolinahang ito sa Commonwealth Avenue. Ang TNVS driver na si Ray hinintay raw talaga ang rollback bago magpakarga. Kadagdag din po sa kita namin agad. Laking bagay yung yung 5 piso ata, 4 pesos. Kasi kung magbagas ka ng 20 liters, so 4 pesos sa 20 liters, malaking bagay na rin po yun. Pag-arahin na rin ang jeepney driver na si Gerald. Mula sa 12 oras sa pamamasada pero 300 pesos lang ang kanyang kinita. Napunta raw ito sa 600 pesos sa pinakarga niyang diesel. Ito lang po yung pinera ko, no? Barya lang din po yung iuwi ko. Halos sa yung presyo ng diesel, kahit na bumaba pa ng 20 yan, kulang pa rin. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Ito ang GMA Regional TV News. Sa Mangaldan, Pangasinan, 6 na tricycle ang ninakawan ng gasolina. Ipinarada raw ang mga tricycle sa bakanting lote sa barangay Anulid Sabado ng gabi. Kinaumagahan na diskubre ng mga driver na nasaid na ang kanilang mga gas tank. Hindi pa tukoy ang mga nasa likod ng pagnanakaw. Iniimbestigahan na yan ng pulisya. Pinaigting na rin daw nila ang pagbabantay sa lugar.
Naglalakad sa gilid ng kalsada ang babaeng yan sa Lawag, Ilocos Norte nang biglang dumating ang isang motorsiklo at bumangga sa babae. Tumila po ng rider pati na ang biktima. Dinala sa ospital ang babae pero binawian din ng buhay kalaunan. Ayon sa pulisya, nakainom ang nakabanggang rider. Desidido ang asawa ng biktima na sampahan siya ng reklamo. Walang pahayag ang rider. Tinatayang 10 bahay ang nasunog sa Barangay UP Campus sa Quezon City. Ilan po sa mga nasunugan walang naisalbang gamit. Balitang hatid ni James Agustin. Ganito kalaking apoy ang bumulabog sa mga residente ng CP Garcia Avenue sa Barangay UP Campus, Quezon City bago maghating gabi. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya itinasa Bureau of Fire Protection ay kalawang alarma. Nasa 40 fire truck ang rumisponde sa lugar. Ang pamilya ni Arlene isinakay sa tricycle ang ilang naisalbang damit at appliances. Kinailangan daw niyang buhatin ang nanay na senior citizen para mailikas sa kasagsagan ng sunog. Natutulog na po kami, lahat na po kami nasa loob. Nang bigla po may kumalabog po sa pinto namin, nasunog. Yun po, lumabas po kami lahat. Sobrang bilis po ng takbo ng apoy. Sobrang hirap po din talaga. Napakahirap. Wala namang nadalang gamit si Andrea. Sa kabila niya, laking pasasalamat niya na nakaligtas ang kanyang mag-anak. Yung pagkapunta na po namin sa labas, yung kalahating bahay po, sumisilab na po. Tuloy-tuloy na po yung sunog. Wala na po kaming naisalbang gamit kahit isa po. Mahirap po talaga mag-umpisa ngayon kasi ubos po dahil sa hirap din po ng buhay ngayon. Ayon sa mga taga-barangay, tinatayang 10 bahay ang nasunog. Apektado ang 16 na pamilya. May mga facilities naman po kami na pwede nilang paglipatan. Depende sa families affected at open din po naman yung aming cover court sa POC Ambarsolo. Iniimbisigan pa ng BFP ang sanhi ng apoy na nagsimula raw sa ikalawang palapag ng isang bahay na walang supply ng kuryente. Napula ang sunog matapos ang halos 1 oras. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Ito ang GMA Regional TV News. Huli kam sa Mandaue, Cebu. Isang motorcycle rider at 2 angkas ang patay nang maatrasan sila ng isang trailer sa Cebu. Habang papakyat sa kalsada nitong Sabado, huminto ang trailer at kasunod ng mga motorsiklo. Ilang sandali, umatras ang trailer at unti-unti nitong nadaganan ang ilang motor. Ayon sa truck driver, nawalan siya ng kontrol sa sasakyan. Dead on the spot ang 2 angkas ng tinamaang motorsiklo. Nasawi naman ng rider bago siya maoperahan. Humihingi ng tawad sa mga kaanak ng mga biktima ang truck driver. Inihahanda na ang reklamong isasampa laban sa kanya. Martes latest mga mare at pare, enjoy sa kanilang summer vacation trips ang ilang GMA Afternoon Prime at GMA Prime Stars. Si House of Life star Beauty Gonzalez nagbakasyon with family sa Mati, Davao Oriental. Ipinasili pa ni Beauty ang pag-release ng anak na si Olivia sa pawikan hatchling sa dagat. Ang co-star niya na si Mike Dan nag-staycation with kids at enjoy sa pool bonding nila. Sa Japan naman, nagbakasyon ang co-star nila na si Chris Bernal with hubby Perry Choi at anak na si Hailey. Enjoy rin sa cold weather sa Japan si Apoy sa Dugo star Ashley Ortega with boyfie Mavi Legaspi. Pati ang co-stars sa sina El Villanueva at Derek Monasterio. Si Born to Shine star Michael Sager may trip naman sa Shanghai, China. To the beach naman ang ilang Never Say Die actors tulad ni Rahil Birria na nasa La Union. Nasa Boracay naman si Kim Jisoo. Pinabulaanan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga usap-usapan na mayroon siyang malubhang sakit. Bilang patunay, ilang beses nag-jumping jacks ang Pangulo bago ang kanyang media briefing kahapon. Pagkatapos tumakbo pa siya sa Malacanang grounds. Sabi pa ni Pangulong Marcos, gumaling na ang kanyang diverticulitis o pamamaga ng large intestine na napabalita noong Enero. Balik na rin daw sa normal ang kanyang diet at regular na pag-eehersisyo. May 2 maintenance medicine lamang daw ang Pangulo, isa para sa gout at isa para sa hypertension. May hamon po siya sa mga nagpapakalat ng anyay kasinungalingan kaugnay sa kanyang kalusugan. I challenge anyone who are saying that I am sick,
that they come and exercise with me. We will see who is stronger. Yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, puro sinungaling ng mga yan. Mahigit 400 bilyong pisong pondo ang kailangan para suportahan hanggang Disyembre ang mga apektado ng krisis sa langis kung patuloy ang gyera sa Middle East ayon sa Department of Economy, Planning and Development. Ang best case scenario naman na nakikita ng Department of Energy, mangyayari lamang kung magkakaroon ng pangmatagalang kasunduan ng Amerika at Iran. Balitang hatid ni Ian Cruz. Ilang beses nang sinabi ng Department of Energy, humupa man ang tensyon sa gitnang silangan, malabong bumalik sa dating level ang presyo ng petrolyo bago sumiklab ang giyera. Ang best case scenario anila, babalik lang sa 75 to 90 pesos per liter ang diesel, malayo sa dating 48 to 65 pesos per liter bago atakihin ng US at Israel ang Iran noong Pebrero. Bababa raw sa 62 to 75 pesos per liter ang gasolina, mas mataas pa rin sa dating 50 to 74 pesos per liter bago ang giyera. Sa presentasyon ni DOE Undersecretary Alessandro Sales sa pagdinig ng Joint Committee ng Kamara na Legislative Energy Action and Development o LEAD, mangyayari lang daw ito kapag nagkaroon ng long-term agreement ang Amerika at Iran. But this will take a couple of months for the price to ease back to those levels. So this will still be higher than our pre-crisis pricing, and this is primarily due to structural damage in the Middle East in terms of facilities and the moving around of logistics to bring crude oil to the market. Ayon sa Department of Energy, malaking bagay talaga ang pagbuti ng sitwasyon sa gitnang silangan dahil sa unang pagkakataon, 7 linggo matapos magsimula ang gulo sa Middle East, magkakaroon ng mega oil price rollback. Sa pagdinig naman ng Senate Protect Committee o Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy, natanong ang DOE kung bakit hindi tayo kumukuha ng langis sa Russia. Binanggit ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro ang pagpataw ng United Nations ng trade sanctions sa Russia matapos itong lusubin ng Ukraine noong 2022. Bakit nga kailangan magpaalam sa US? Because time is of the essence. There were sanctions imposed by the United Nations and only the United States can lift or exempt those sanctions. And therefore, our Philippine Embassy in Washington, D.C., particularly Ambassador Babes Romualdez, has been negotiating with 2 departments, Department of State and Department of Treasury. Susubukan na raw ng gobyernong bumili ng langis sa Russia pero hindi sila nakahanap ng tamang buyer. But there is no prohibition for PNOC to order oil from Russia at any time. Wala nang paalam-paalam. As a state, I guess, Mr. Chair, you Pwede. could say that. But we just follow the diplomatic channels, Mr. Chair, Which is as government to government. Kailangan magpaalam pa rin. Inilahad ni DOE Secretary Garin ang pangamba ng mga oil company na bumili ng langis mula sa Russia. For our private companies, they don't want to buy unless it's lifted kasi baka sila habulin daw ng US, Mr. Chair. So they wanted that. They wanted the clearance before they buy. Sa pagtataya naman ng DepDev o Department of Economy, Planning and Development, sakaling lumala pa ang tensyon sa gitnang silangan lampas nitong Hunyo, kakailanganin ng 429 billion pesos na pondo bilang suporta sa mga vulnerable sector hanggang Disyembre. Kasama rito ang para sa fuel subsidy, service contracting program at iba pang para sa sektor ng transportasyon. Gayun din sa mga magsasaka at mangingisda para masiguro ang food security. Nakapailalim din dito ang panukalang dagdag na 1,500 pesos para sa mga benepisyaryo ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program at ayuda sa tinukoy na mga nangangailangan na hindi pa kasama sa 4Ps. Kung sakali, sabi ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan, mas maiging mag-realign ng pondo mula sa ibang programa na hindi pa masyadong kailangan. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA News. Matapos nga ang ilang linggong taas presyo ng mga produktong petrolyo, may rollback ngayong linggo. Pero ayon kay Senate Ad Hoc Protect Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian,
posibleng may discrepancy o pagkakaiba sa fuel pricing. At kaugnay niyan, makakausap natin si Senador Gatchalian. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Rafi. Magandang tanghali sa ating mga tagapakinig. Opo, pakilinaw nga po sa ating mga manonood yun pong pagkakaiba na sinasabi nyo sa pricing ng produktong petrolyo sa global market at dito po sa bansa. Nakita natin na after 1 week, nag-a-adjust kaagad ang presyo ng petrolyo dito sa ating local markets at mabilis na tumataas yung presyo. At kahit na meron pang lumang inventaryo, tinataasan na nila yung presyo after 1 week. At yun yung nakita naming discrepancy at kakaiba dahil kung bibili ka ng mas mababa, dapat ibenta mo rin ng mas mababa. Ubusin mo muna yung lumang presyo bago ka magtaas ng presyo. Pero dito sa case na ito, mas after 1 week, tinataasan na nila yung presyo kahit na nasa lumang presyo. Natuntun na ba kung saan po nagsimula yung problema o yung discrepancy na ito? Ito yung pinapaimbestigahan namin sa DOE at sa Philippine Competition Commission. Importante kasi, Rafi, na mayroon transparency at alam ng taong bayan na maayos yung pagbibili at pagbebenta ng petrolyo. Wala naman tayong inaakusahan, wala naman tayong sinasabi na may ginawang masama. Ang sinasabi lang natin, dapat may transparency. At sa mga ganitong panahon ay kumukuha ng datos ang PCC at ang DOE para mabigyan tayo ng assurance na nasa ayos ang pagbebenta ng petrolyo. Sakali po may mapatunayan, ano pong hakbang ng inyong komite? Marami tayong pwedeng gawin. Unang-una, pwedeng i-penalize itong mga oil industry players kung nakita na mayroong profiteering. Ibig sabihin, labis-labis yung kanilang kinita. Pangalawa, mayroon din tayong mga proposals na amendahan yung oil deregulation law para magkaroon ng mas maigting na transparency at malaman natin yung presyo na ibinibenta sa atin. Dahil ngayon, Rafi, wala tayong alam kung magkano ang binili, magkano ang binenta. Kung ano lang ang ibinenta sa atin, yun lang ang bibilin natin. At sa mga ganitong mabilis ang pagtaas ng presyo, importante na kampante tayo na walang nang aabuso ng sitwasyon. Gaano po kalaking factor na iba-iba yung sources ngayon ng produktong petrolyo? Baka magkakaiba din talaga yung presyuhan sa world market. Correct. Tama ka dyan. No? Kaya ka-importante dito transparency. Importante na may information ang gobyerno, may datos na tinitignan. At sa mga ganitong kakaibang sitwasyon, kasi ngayon talagang kakaiba ang sitwasyon, importante na ang gobyerno mismo, kampante sila na nasa ayos ang pagbebenta ng petrolyo. Na-implement na po yung batas na ipinasa dyan sa Senado at sa Kongreso. Paano po makaka-apekto sa kita ng bansa yung pagtanggal sa excise tax sa kerosene at sa LPG? Sa kerosene at LPG, ang kita ng gobyerno kada buwan pagdating ng excise tax is about 16 billion. Ang LPG at kerosene nasa around, ang mawawala sa gobyerno, tansya ko, nasa around mga 2 to 3 billion. Ang pinakamalaki pa rin ay diesel at gas. No? Kaya itong pagtanggal ay makakatulong sa ating consumers, especially sa mga maliliit na negosyante, sa mga may restaurant. Pero importante dito ma-monitor at siguraduhin ng gobyerno na yung pagtanggal ng excise tax maramdaman ng taong bayan. Kung hindi, nagtanggal nga tayo ng excise tax, nagbawas tayo ng kita, hindi naman ramdam ng taong bayan. Kailangan pa po kayo magkaroon pa ng price cap sa LPG gaya po ng isinusulong ninyo? Titignan muna natin kung ano yung takbo ng pagbebenta. Importanteng ma-monitor mabuti. Yung price cap kasi ginagawa natin yan kung talagang wala ng choice at nasa dulo. Pero tingnan muna natin yung takbo at yung mga policy na i-issue ng Department of Energy. Ngayon pong may mawawalang kita sa bansa, saan posible po kayo makabawi yung gobyerno para hindi maapektuhan yung mga programa nito? Rafi, kahapon dun sa pagdinig, napaka-importante yung discussion natin sa budget. Sa ngayon, meron pa tayong pondo. At yung pondo natin, kaya humaba yan ng 3 months. Pero nasa kalahating 1 buwan at kalahati na tayo. So 1 buwan at kalahati na lang ang natitira. So kung titignan natin yung paggastos ng gobyerno sa iba't ibang subsidiya, sa ayuda, kung humaba pa itong gera ng 1.5 months,
yan, kailangan na natin maghanap ng iba pang pondo. Sa ngayon, okay pa tayo. Tingin ko, good for 1.5 to 2 months pa. Wag na sanang humabo pa ng 1.5 to 2 months dahil dyan na tayo magkakaroon ng problema pagdating sa budget. Well, aabangan po natin yan dahil pinag-uusapan din ngayon yung tungkol naman sa diesel at sa gasolina. Maraming salamat po sa oras na Maraming binahagi niyo. salamat, Rafi. Thank you. Salamat po sa Senate Ad Hoc Protect Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian. Parehong patawid sa isang intersection sa Antalya, Turkey, ang isang kotse at isang truck na may kargang mga bakal o steel rod. Parehong napahinto ang dalawang sasakyan ng magpang-abot sa intersection. Kasabay ng pagpreno ng truck ang pagdausdos ng mga bakal at lumusot ang ilan sa windshield ng kotse. Napatakbo ang ilang motorista para tulungan ang mga sangkot sa insidente. Dalawang sugatan na ngayon maayos na ang lagay. Wala silang pahayag. Bumuelta ang Malacanang sa pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte na self-destruction ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pagpapaimbestiga sa flood control projects. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung kasi alam kong sasabog sa mukha niya yan. Ang pagpapaimbestiga sa maanumalyang flood control projects ay self-destruction para sa Pangulo. Parang kakaiba po yata ang kanyang pananaw. Kaya ba hindi nagpaimbestiga ng malaliman ang nakaraang administrasyon dahil magiging self-destruction sa dating Pangulong Duterte? Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinagpapatuloy ang investigasyon sa issue ng flood control kahit tamaan mismo ang mga kaalyado, kamag-anak o kaibigan ng Pangulo. Ito raw kasi ay pondo ng bayan at hindi dapat pinagtatakpan. Sumuko at nagpiyansa si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga matapos ilabas ng Makati Regional Trial Court ang arrest warrant para sa 8 counts ng kasong cyber libel. Sumuko si Barzaga sa Dasmariñas City Police bago mag-alas 7 kagabi. Nakapagpiyansa siya bago mag-alas 10:30 ng gabi. 48,000 pesos kada count ng cyber libel ang itinakdang piyansa ng korte. Ang mga kasong cyber libel ay sinampa ng negosyanteng si Enrique Razon noong Enero dahil sa mga mapanira umanong Facebook posts ng kongresista. Sa isang mensahe noon ni Barzaga sa GMA News, sinabi niyang haharapin niya sa korte si Razon. Sinisikap pang kunan ng pahayag si Barzaga kaugnay sa kanyang pagsuko at pagpiyansa kagabi. Sa isang post naman kaninang umaga sa kanyang Facebook page, sinabi ni Barzaga na ipinakulong siya ni Pangulong Bongbong Marcos pero lumalaban pa rin siya. Hiningan pa namin ng reaksyon dito ang Malacanang. Mabibilis na balita po tayo. Aabot sa 1 milyong pisong halaga ng mga alahas ang ninakaw sa isang sanglaan sa Pasay. Tumambad sa mga empleyado ang isang buta sa sahig ng establishmento kahapon. Nalimas din ang 70,000 pisong cash sa kaha. Hinala ng mga otoridad, mga miyembro ng termite gang ang nasa likod ng pagnanakaw. Posibleng nitong linggo raw nangyari ang panaloob noong sarado ang sanglaan. Patuloy ang investigasyon. Hinoldat naman ang isang lalaki sa barangay Santa Cruz, Antipolo, Rizal. Isang motorsiklo ang tumigil sa tapat niya at nilapitan siya ng angkas nito. Doon na nagdeklara ng hold-up ang mga salarin. Sinipa ng biktima ang suspect at tumakbo sa loob ng gusali. Tinamaan ng bala ng baril sa braso ang biktima. Agad namang tumakas ang mga salarin patungong Antipolo City proper. Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang sugatang biktima. Nahuli kalaunan ang isa sa mga suspect. Nasabat sa suspect ang isang baril na kargado ng mga bala. Ayon sa suspect, hindi kanya ang nakuhang baril at hindi rin siya sangkot sa pang-hold up. Tinutugis pa ang nakatakas niyang kasabwat. Hindi raw magsusori si US President Donald Trump kay Pope Leo XIV na ilang beses niyang binatikos kaugnay sa gyera sa Middle East. Will you apologize? No, I don't, because Pope Leo said things that are wrong. He was very much against what I'm doing with regard to Iran, and you cannot have a nuclear Iran. Nauna nang sinabi ni Trump na hindi raw siya fan ng Santo Papa. Tinawag din ni Trump na mahina sa krimen at foreign policy si Pope Leo XIV.
Dagdag ni Trump, dapat daw umayos si Pope Leo, gumamit ng common sense at tutukan ang pagiging Santo Papa at hindi ang pagiging politiko. Nauna nang sinabi ni Pope Leo XIV na hindi katanggap-tanggap ang mga banta sa Iran. Sinabi rin ng Santo Papa sa kanyang Palm Sunday Mass na hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga dasal ng mga nagpapasimuno ng gyera. Ayon sa Santo Papa, hindi siya natatakot sa administrasyon ni Trump. Inihahayag lamang daw niya ang mensahe ng mabuting balita na pinagpapala ang mga nagsusulong ng kapayapaan. Wala pa siyang tugon sa bagong pahayag ni Trump. We're not politicians. We're not looking to make foreign policy, as he calls it, with the same perspective that he might understand it. But I do believe that the message of the gospel, blessed are the peacemakers, is the message that the world needs to hear today. Kasunod ng oil price rollback ngayong araw, nagbabala ang ilang eksperto na posibleng tumaas muli ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Dahil daw yan sa pagtaas muli ng presyo ng crudo sa world market, base sa oil industry sources, muling lumampas sa $100 per barrel ang crudo nitong April 12. Kasunod yan ang bigong negosasyon ng Amerika at Iran nitong weekend. Pati na ang pag-utos ni US President Donald Trump na harangin sa Strait of Hormuz ang mga barkong papunta at galing sa Iran. Doon dumadaan ang 20% ng oil supply ng mundo. Ayon kay Trump, hindi niya tatanggapin ang anumang kasunduan na papayag na magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. Asahan natin na ang magiging reaksyon ng merkado dito ay magtataasan na naman ang presyo ng petrolyo. Mainit na balita, iniharap na sa House Justice Committee si Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating security aide at bagman umano ni Vice President Sara Duterte. Habang suot ang bulletproof vest at helmet at nakaposas ang kanyang kamay, ipinasok sa pagdinig si Madriaga. Tinanggal naman din yan kalaunan bukod sa kanyang suot na vest. Bago po ito, kwinestyon ng komite si Attorney Cynthia Pantonal ang nagnotaryo sa affidavit ni Madriaga. Ayon kay Pantonal, personal niyang nasaksihan ang pagpirma ni Madriaga sa kanyang affidavit noong November 29, 2025 sa pasilidad ng BJMP. Ito ang GMA Regional TV News. 6 ang patay matapos sumalpok ang isang truck sa gymnasium ng Barangay Marilog proper sa Davao City. Bumaliktad ang 10-wheeler at nagkalat sa kalsada ang kargang kahong-kahong biskwit. Damay sa insidente ang isang waiting shed at 18 nakaparadang motorsiklo. Ayon sa pulisya, binabaybay ng truck na galing Bukidnon ang kalsada nang biglang pumutok ang gulong nito at nawala ng preno. Doon na nagdire-diretso ang 10-wheeler sa barangay hall na nasa gilid ng highway. Kabilang sa mga nasawi ang driver ng truck, 2 pahinante, isang barangay tanod na dumadalo noon sa seminar, kanyang asawa at isang senior citizen. 5 iba pa ang sugatan. Ayon sa mga otoridad, inihahanda na ang posibleng isasampang reklamo sa operator ng truck. Sinusubukan pang makuha na ng pahayag ang kaanak ng mga biktima at ang operator ng truck. Mahigit 100 milyong pisong halaga ng frozen meat products ang naharang sa Manila International Container Port simula po noong isang taon dahil hindi raw ligtas kainin ng tao. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, masangsang na nga ang amoy ng buksan ang ilang container van na naglalaman ng mga frozen meat products, no, supposedly dito sa Manila International Container Port o MICP dito sa lungsod ng Maynila. Ang aabot sa 22 container na nagagagaling umano sa mga bansa tulad ng Brazil, Netherlands, France, US at United Kingdom. Naharang umano mula October 2025 hanggang nitong Marso ng taong kasalukuyan. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi ito issue ng smuggling, kundi maaring problema sa shipment. Natuklasan kasing di na fit for human consumption ang mga nasabing produkto kaya di na pinayagang makalabas ng merkado. Pagdating pa lang dito ng mga produktong karne, yung iba daw ay nabubulok na. Maayos naman daw ang dokumento ng mga ito pero maaari pa raw nilang singilin ang mga importer nito para sa gagastusin sa pag-incinerate ng mga karne. Tinatayang aabot sa 178.5 million pesos ang halaga ng mga naharang na karne. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida.
Mga mare at pare, let's do the iconic pose ng huwag kang titingin. Pero pwedeng nyo nang panoorin dahil showing na sa mga sinihan yan simula bukas. Sa premiere kagabi, bloody gorgeous in their red, black, and white outfits ang mga bidang sina Sofia Pablo, Allen Ansay, Shuve Etrata, Marco Massa, Michael Sager, Charlie Fleming, pati sina Anthony Constantino, Sean Lucas, Josh Ford at Kira Ballinger. Dumalo rin ang ilang Kapuso stars at ex-PBB housemates para magpakita ng suporta. Chika ng cast sa Inyong Mare, nagulat din sila nang mapanood ang final cut ng Huwag Kang Titingin sa big screen. Ang inakala nilang Gen Z horror film na haluan ng iba't ibang emosyon, kaya in for a treat daw ang mga manonood. In attendance din sa premiere ang ilang Kapuso officers sa pangunguna nila GMA Network Senior Vice President at GMA Pictures President Attorney Annette Gozon Valdez, GMA Pictures Executive Vice President and Senior Vice President for GMA Public Affairs Nessa Valdeleon at Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo. Kailangan siyang panoorin kasi hindi lang siya nakakatakot, talagang sobrang entertaining siya. Sigaw ng sigaw lahat ng tao. And ano talaga, barkada movie. Eto na nga mga kapuso. Ano ba yung madalas na gumigising sa inyo? Ikaw, alam ko yung tuta mo minsan, di ba? Oo, malaki na yun. Maliit lang siya talagang breed. Sikot. Yes. Gutom ba? Tilaok ng manok? O talak ni mama? Nako, ibahin nyo raw ang isang taga Cavite na may cute na alarm. Tinanghali ng gising ang isang fur mom sa Bacoor. Ayos lang dahil una namang bumati sa kanya ang sweet na paglalambing ng alagang si Choco. Ayan o, pagiging clingy raw ang #1 quality ng kanyang golden retriever. Kahit matutulog lang, miss na miss agad ang amo. Ang netizens, bet na bet at may halong inggit sa cute na iyak ng fur baby. 1 milyon na ang views ng video ni Choco, kaya trending! Parang sikot, Oo, Mare. grabe. Gusto kaya? Magbabiral din Ay, yun. totoo. Ang cute-cute na mga fur babies talaga. At yan po ang maiinit na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Caracas. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.